Dinipensahan naman ni Budget Acting Secretary Rolando Toledo ang legalidad ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Mahigpitan niya ang proseso para lamang makapaghugot ng pondo mula rito. Pinabulaanan din ng DBM ang napaulat na delay sa benepisyo ng mga uniformed personnel. Narito si Kyle Bulyas. Iginiit ng Department of Budget and Management na hindi ilegal ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations sa pambansang budget. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni DBM Acting Secretary Rolando Toledo na ginagamit lamang ito kung nasusunod ang mga kondisyon para rito, pangunahin na kung mayroong excess revenue. Kailangan muna aniyang dumaan sa mahigpit na balidasyon at makakuha ng sertifikasyon mula sa Bureau of Treasury bago mailabas ang pondo. Hindi ito illegal kasi ito ay binigay ng Kongreso sa atin na ayon sa batas, hindi po natin siyang gamitin bilang to top that, lalo na po sa mga project na urgent at saka kailangan natin implement. Sa 243 billion pesos na unprogrammed appropriations na niratipikahan ng Kongreso, vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasa 92.5 billion pesos na line items. Pero ayon kay House Deputy Minority Leader Congressman Egay Erice, unconstitutional ang lahat ng uri ng unprogrammed funds dahil hindi tiyak ang pagkukunan nito ng pondo. Sinigundahan din ito ni Representative Laila De Lima at sinabing mismong si Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto ang umamin na halos wala ng excess revenue na maaring makolekta at paghugutan para sa UA. Bukod dito, sinabi ng Makabayan Block na itinataguyod lamang umano ng 2026 General Appropriations Act ang pork barrel system, patronage politics at ang pagpapatuloy ng sistematikong korupsyon sa pamahalaan, mga bagay na itinanggi ng administrasyon at ni Toledo. Ang UA or unprogrammed appropriation, okay, sinabi rin ng Pangulo ay hindi blank check, hindi pork barrel at hindi political fund. Ito ay isang safety net at hindi shortcut ito. Samantala, pinabulaanan naman ni Toledo ang ulat na maaantala umano ang mga benepisyo at sahod ng mga uniform personnel. Ayon sa kanya, inilipat na ang budget para sa salary increase at retirement benefits mula sa Miscellaneous and Personal Benefit Fund patungo sa mga kaukulang ahensya na magpapatupad nito. Ibig sabihin, mas mabilis na itong matatanggap ng mga uniform personnel dahil papasok na ito sa kanilang comprehensive releases. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.